Kasabay ng proklamasyon, lumantad ang tatlong sangkot umano sa malawakang dayaan daw noong eleksyon na ang sinasabing utak ng high-tech na dagdag bawas ang Liberal Party. Narito ang report. Ilang oras bago ang proklamasyon ni na President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo, humarap sa Senado si Pastor Boy Saico ng Council of Philippine Affairs. Ito ay para ilahad ang malawakang dayaan daw noong eleksyon. Kasama niya ang tatlong whistleblower na lumapit daw sa kanya. Sangkot daw sila sa pagmamanipula ng mga boto sa Quezon Province. Hindi na po namin kayang tiisin ang pangyayaring ito. Kaya po kami humingi ng tulong kay Ginoong Boy Saico. Bakit tayo nagmamadali? Pati kay President Duterte nakikiusap ako. I-defer po natin to. Papayag po ba kayo na ipuproklama kayo sa isang halalang punong-puno ng kawalang-hiyan? Nagtatrabaho raw bilang government employee sa Quezon ng tatlong whistleblower. Sa isang tagong headquarters daw nila ginawa ang dagdag bawas sa mga boto. Sa amin po na i-transmit yung mga galing sa munisipalidad na nabilang na upang ito ay mamanipula namin ang mga numero at mailagay po namin dun sa gusto nilang kandidato. Pagkatapos po sa amin, dinadala naman po namin, ibinabato naman po namin dun sa aming mga kasama sa second floor, third floor, na siya pong may makina ng Smartmatic na nagbabato po dun sa mga kaukulang server. Wala raw sila kakonsyaba mula sa COMELEC, pero may mga kasabwat daw sila mula sa Smartmatic. Ang utak umano ng dayaan, ang Liberal Party. Sa pong mataas na opisyal ng gobyerno po, particular po ay Liberal Party po. Ang kandidato po ninda Secretary Mar Rojas at ni Congressman Leni Robredo. Si Mar Rojas, nakatanggap daw ng dagdag na 400,000 boto, habang si Robredo natagdagan ng 300,000 votes. Pero hindi tugma ang salaysay ng mga whistleblower sa aktwal na boto na nabilang ng National Board of Canvassers sa Quezon. Si Rojas, higit 200,000 boto lang ang nakuha, habang si Robredo, higit 300,000. Pero paglilinaw ng whistleblowers, hindi sila konektado kay Senador Bongbong Marcos. Sagot naman ng kampo ni Rojas, naka-move on na ang buong bansa at sana'y makiisa na lang ang mga nagdududa. Ang sabi naman ng Smartmatic, imposibleng mabago ang boto sa transmission. Sa katunayan, may 30 kopya raw ang mga ito na ipinamamahagi sa iba't ibang political party at poll watchers. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.